Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson nagbitiw sa ICI. Halaga ng pondo na nawala dahil sa ghost flood control projects maaring umabot sa 180 billion pesos ayon kay Senador Lacson. Dating Senador Bong Revilla Jr. kasama sa panibagong listahan ng mga pakakasungan ng ICI dahil sa flood control scandal. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa 17.652 trillion pesos hanggang Oktubre. Pagharap ni Pasig City Congressman Roman Romulo sa executive session ng ICI iginawad. Low pressure area pumasok na sa bansa. Let's go! Ililipat na sa Women's Correctional sa Mandaluyong ngayong linggo. 2 sundalo patay sa engkwentro laban sa umano'y mga rebelde sa Samar. 155 milyong loto jackpot nasungkit ng solong mananaya sa General Tria sa Cavite. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, nagbitiw na sa pwesto si Independent Commissioner for Infrastructure, ICI member, at dating DPWH Secretary Babe Singson. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, epektibo ang resignation ni Singson sa December 15 pero maaari pang mapalawig hanggang December 31. Paliwanag ni Reyes, nagbitiw sa Singson dahil sa kalusugan at seguridad matapos umanong maramdaman ang bigat ng trabaho sa komisyon. Mismong si Singson umano ang nagsabi ng intense at stressful na trabaho sa ICI ay nakakaapekto na sa kanyang tumatandang katawan at hindi na siya sanay sa ganitong uri ng buhay. Narito si Reyes. Commissioner Singson, effective December 15, 2025, but could be extended to December 31. He mentioned the very intense and stressful ICI work as taking its toll on his aging body. Samantala, lumobo na sa 17.652 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ang halaga ay mataas ng 9.62% mula sa 16.020 o 020 trillion pesos sa kaparehong panahon noong 2024 at 0.61% na mataas kumpara sa 17.455 trillion pesos noong Setyembre. Bukod sa bagong overseas at domestic loans, ang pagsipa ng Philippine debt ay may kinalaman sa paghina ng piso laban sa dolyar. Batay sa pagtaya, 68.6% ng kabuang utang ng Pilipinas ay mula sa domestic debt o utang panloob. Balansyado. Samantala, pakakasuhan na ng ICI sa Ombudsman sina dating Senador Bong Revilla, Carlo Aguilar at iba pang individual. Ayon kay Chairman Andy Reyes, kabilang sa irekomenda nilang asunto ang direct o indirect bribery, corruption of public officials at plunder. Irekomenda rin ng Commission for Further Investigative Review at Case Build-up ang 4 na datit kasalukuyang senador, kabilang sina Senator Chis Escudero, Nancy Binay, Grace Poe at Mark Villar. Naritong muli ang tinig ni Chairman Andy Reyes ng ICI.
ang pagsampa ng mga kaso dapat sa these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Bernard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Joel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. Samantala, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hiling na executive session ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Bago ang sesyon ni live stream ng ICI ang panunumpa at ilang pagtatanong kay Romulo, kabilang ang paghiling ng executive session na inaprubahan ng komisyon. Iginiit ng kongresista na may maling paggamit at pang-aabuso sa inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order sa kanya, lalo na sa social media. Sabi naman ng kanyang abogado, posibleng malagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng kanyang kliyente sa mga ilalabas nitong impormasyon. Pakinggan at panuorin po natin ito. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman, and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Samantala, pumayag naman si Pasig City Lone District Congressman Roman Romulo na isa publiko ang isusumiting affidavit na ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng inaprobahang executive session. Ayon kay Romulo, wala siyang problema na isa publiko ang affidavit dahil sa itong public documents. Idinay ng congressman na voluntaryo siyang humarap sa ICI at wala namang sinumiting liham na humihiling ng executive session. Narito si Romulo. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? In fact, I did not submit any letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. Nananatiling mataas ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,105 kilometers mula sa silangan ng southeastern Luzon. Oras ang maging isang ganap na tropical depression, tatawagin itong bagyong Wilma. Kabilang ang Eastern Visayas at Caraga sa mga lugar kung saan posibleng mag-landfall ang bagyo. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Eastern Visayas, Western Visayas at northern portion ng Mindanao. Palalakasin din ito ang epekto ng shear line na magpapaulan naman sa Metro Manila, northern at central portion ng Luzon. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ililipat na sa Correctional Institution sa Mandaluyong City ngayong linggo. Mula sa Pasig City Jail, si dating Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos kumpirmahin naman ng Bureau of Jail Management and Penology na tinanggap na ng warden ng City Jail ang commitment order sa paglilipat sa piitan sa dating alkalde. Sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rix Bostenera na
hinahanda na ang pagsasailalim kay Guo sa medical at laboratory test bago siya i-transfer sa Correctional Institution for Women. Nauna nang tinanggihan naman ng Pasig RTC Branch 167 ang kahilingan ng panig ni Guo na siya manatilis na lamang sa Pasig City Jail. Ang dating alkalde ng Banban, Tarlac ay nakonvict sa kasong qualified human trafficking dahil sa Pogo Hub sa naturang bayan. Samantala, itinanggi ni Bulacan 1st District Representative Danny Domingo sa Independent Commission for Infrastructure ICI na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Sa ambush interview, sinabi ng kongresista na pinatunayan niya ito sa hiniling niyang executive session sa komisyon at tinutugunan na rin ng national at local government ang pagbaha sa kanyang lalawigan. Pakinggan po natin si Congressman Danny Domingo. Sa Bulacan ay ina-address po ng pamahalang nasyonal at ng pamahalang lokal. Okay. Nalig po kami na sa patuloy pong mga proyektong ibababa ay matutugunan na rin po yung problema sa bahay. Nang tanungin kung kilala niya sina Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, sinabi ni Domingo na mga opisyal ito ng DPWH sa kanyang distrito at ngayon nakaharap sa flood control mess. Samantala, good news muna tayo. Nasungkit naman ang isang maswerteng mananaya mula sa General Trias sa Cavite ang 152 o 155.2 million jackpot na Ultra Lotto 658 kahapon. Ayon kay PCSO, ang winning combination ay 26, 8, 20, 3, 58 at 28 na may kabuang premyo na 155,223,593 pesos and 80 centavos. Noong Nobyembre 28, may nanalo rin ng 8.9 million sa Mega Lotto sa Barangay Masambong, Quezon City na may 8.9 million jackpot prize. Napag-alaman naman na isang babae ang nanalo ng 155 million na nagngangalang Karen Oyong. Ay, wow! Sana, totoo. Sa panaginip lang pala. Hindi ka ba taga Cavite? Ay, taga Paranaque. Taga Paranaque ka nga pala. Hindi Paranaque, mali ka pa. Ay, basta taga South. Mali address siya. Mali. Tama yung pangalan, mali lang yung address. Sayang. Ibig sabihin, malapit na. Manifesting. Oo, malapit na yan. Manifesting. Oo. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sa panayam sa pangalawang Pangulo sa The Hague, the Netherlands, sinabi niyang walang magandang naidudulot ang pananalita ni Yusek Castro. Isang malaking kahihiyan umano ito sa buong mundo dahil nakikita ang seal ng Office of the President sa kanyang likuran habang kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya kasi unang-una wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. Samantala, 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Unang buhos pa lamang ito. Kami po ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Teka muna, siguro alam na naman natin, batid na nating lahat, partner, ang real score, totoong nangyayari, ano ang dahilan, bakit hanggang ngayon wala pa talaga tayong nakikitang malaking buwayang nakakulong dito sa flood control project na ito. Pero kahit naman sino ang ating tanungin, saan man tayo bumaling, may sariling mga sinasabi ang ating mga kababayang panig nila. At yan ay ginagalang natin. At kagaya rin nating naghahangad, partner,
lalo na ikaw na ang tax mo ay pambili na sana ng favorite food ni Peter. Oo. Wala eh. Peter, pasensya ka na. Natax na naman ang mami mo eh. Oo. Lahat naman tayo, di ba? Kaya unahin natin muna yung problema ng galunggong. Mas malapit sa sigmura yun. Problema ng galunggong, sibuyas. Nagtaas ba ang presyo? Balita ko'y dumadaing na yung ating mga kababayan sa presyo ng sibuyas, galunggong, kamatis, talong. Tingnan natin kung ngayong bang magpapasko ay makakapagluto pa tayo ng masasarap na chapsoy, pinakbet at kung ano-ano pa at mga masarap na ulam sa lamesa. Mamaya magkausapin natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. But in the meantime, DOST Pag-asa muna tayo. Balansyado! Kumusta na si Wilma T? Kuya Eric Dastas? Pumasok na daw sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayan na, si Lian Doreto ng Pag-asa. Lian, good afternoon. Magandang hapon po, Miss Lian. Magandang hapon po, Miss Karen and Sir Henry at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, hindi pa naman po bagyo yung ating binabantayan, no? Low pressure area pa lamang po ito at kanina alas 3 ng hapon ay nasa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nasa loob na nga po na ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon ay inaasahan pa rin po natin within 24 hours. So ngayon hanggang bukas, posible na po itong maging bagyo. So tatawagin nga po natin ito sa pangalang Wilma. Ngayon wala pa naman po itong dalang epekto sa ating bansa, ngunit inaasahan po natin simula bukas posible na nga po magkaroon nito ng epekto, yung trough po nito mag-extend na sa may Eastern Visayas. Ngunit inaasahan po natin forecast landfall ay sa Sabado pa sa may areas ng Eastern Visayas o sa Southern Luzon, kaya sana po yung makapaghanda po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Nako, anong kalsada ang tatahakin ito? Yung bang tinahak ni anong pangalan noon? Si Verbena. Si Verbena, dadaanan ba nito o mas tataas ng konti? Sa ating nakikita, mas mataas po ng bahagyan. No? So dito po sa may Southern Luzon, ngunit maapektuhan pa rin po yung mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. So yung kabuuan po ng Visayas ay parte pa rin po ng mga cloud bands nitong paparating na bagyo. So sana po yung makipag-coordinate na po tayo. Dahil kahit sa forecast po natin, no, hanggang tropical storm category po ating nakikita. So medyo mahina naman po na bagyo itong si Bagyong Wilma, ngunit ay mataas pa rin po yung mga pagdala nitong mga pag-ulan na maaari nga po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya sana po ay makipag-coordinate na din po tayo sa ating mga local government units ukol po sa mga posibleng mga preemptive evacuation measures if kinakailangan po. Nabanggit nyo, Ma'am Lian, pala kanina sa Sabado yung landfall. So medyo mabagal po yung pagkilos nitong low pressure area, Ma'am Lian? Yes po, tama po. Medyo may kabagalan dahil nga po ay ito po'y pinipigilan itong may nakikita tayong isang high pressure area na pumipigil po sa kanyang paggalaw. Almost stationary nga po ito ng mga nakaraang oras. Nabanggit mo, Southern Luzon. Ang unang landfall nito, possible, Southern Luzon? Possible po, Southern Luzon or sa Eastern Visayas. Nako. Malakas. Anong possible signal ang dala nito? Kaya bang mag-signal number 3 ito? Hindi naman. Wag naman sana. Sa nakikita natin kung tropical storm po ito sa paglandfall hanggang signal number 2 ang highest na wind signal. Pero yung ulan, severe. Yes, tama po. Wow, matinding pag-ulan. So pwede pa rin po makaranas ng mga pagguho ng lupa. Tama po ba, Ma'am Lian? Sa mga areas po na prone po dyan. Kasi aside po dito, no, sa bagyo ay meron din po tayong binabantayan yung amihan natin, no. Magkakaroon po kasi ng interaction itong amihan at yung bagyo. So magsasalubong po yung hangin nila at yun po ang magbubuo nitong shear line at yun po ang magdadala ng mga malalakas na mga pag-ulan, especially sa Southern Luzon area. Okay. So in other words, by Saturday and Sunday magiging maulan ang Metro Manila at Southern Luzon. Tama po, and also sa may Visayas area din. Alright, sige. Kailangan maghanda na. Yung kaya namang mga tinamaan ni Uwan, huwag naman sana hindi nakasali rito.
Well, possible pa rin po talaga na kasama pa rin po sila sa uulanin itong bagyo. Uulanin lang, pero hindi naman nahahanginin. Pero sa mga satellite images po, Ma'am Lian, medyo malawak po ba ang... Yung range, yung parang radius na sasakupin nito? Or sabi nyo nga kanina, medyo mabagal yung takbo niya, hindi naman ganun kalakasan ang inaasahan natin na signal na dadalhin nitong low pressure area, Ms. Lian? Well, sa ating nakikita ngayon, maliit po yung kanyang sakop, no? Ngayon, napakaliit po nitong bagyong ito compared po dun sa mga nakaraang bagyo, yung Uwan, for example. So, maliit lamang, ngunit yung mga rain bands na magdadala ng paulan. Alright. Yung Wilma, after Wilma, anong pangalan? Yes po. Ano sunod kay Wilma? Anong pangalan, Lian? Next po ay Yasmin at Suraida. Yasmin. Yasmin. Yasmin at Suraida. Letter Y na kasi and letter Z. Na makukumpleto natin yung alphabet, Miss Lian. Pero meron pa ba tayong aasahan na bagyo na darating aside from itong low pressure area na papangalan ng Wilma once maging ganap na bagyo na siya, Miss Lian? Well, in the next 1 to 2 weeks, wala pa naman po tayong nakikita na susunod dito. Sana wala na, At nang tayo makapagpasko naman ng hindi tayo ibinabagyo o inuulan. Opo. Sana nga po. Lian, salamat Thank you. Thank you, Miss Lian. Si Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Balansyado! Ako, yun na nga. Pagdasal natin, wala talaga namang uubra sa panalangin. Oo naman. Ayaw na natin So Southern Luzon, also Eastern Visayas, kung saan siya papasok kasi, landfall by Sabado, araw ng Sabado. Ay partner, nalulungkot na masyado sa kinahahantongan ng mga hindi pa man lamang naaampat ang tubig baha hanggang ngayon. Ay binabaha na naman. Ayun nga babahain pa pagkaumulan. Talagang wala na pong hihirap pa sa kanilang kalagayan. Sana na may wag nang matuloy itong mga inaasahan pa itong hanggang sa mga susunod na buwan kahit sa next year wala na. Ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture ay kausapin muna natin. Ano ba ang tunay na kalagayan ngayon ni Gigi? Si Gigi ba'y paubos na? Oo nga. Ang galunggong, ang supply ng galunggong ba ay numinipis ba? Naku, paminsan yan na lang yung takbuhan ng mga kulang sa budget. Hindi, pero alam mo, parang sa totoo lang, mas masarap ang tamban kaysa galunggong talaga? Oo. Pero kasi marami sa mga kababayan natin, Gigi. Diba? Oo, pagka medyo tipid-tipid tayo, di ba? Pero masarap ang galunggong. Doon ka wina sa tamban, matinik yun. Mas masarap yun. Team Tamban o Team Gigi? Ayaw mo ba na matinik? Ang gusto mo madulas? Batang ito. Sige. Asek, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Asek de Mesa, sir. Hi, Henry and Karen. Magandang hapon at magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay. Asek, teka muna. Ang tamban ba, maraming bang supply nito sa atin? Marami tayong tamban ka Henry, Karen. At saka itong mackerel natin. Ang problema talaga tayo ngayon yung sa galunggong. Sa galunggong. Kasi na napapag-usapan ninyo, both local at saka yung sa international market, kukunti lang ang huli sa galunggong. At ngayon, starting November 1, ay nagkaroon na rin tayo ng close fishing season. Nag-start na yan hanggang January 31 next year, especially dito sa Northern Palawan. Pero normal po ba na po ito, na occurrence, ika nga Asek de Mesa, sir? Kasi kung nagsarado po yung fishing season, ibig sabihin talaga, hindi makakapangisda. Dahil kailangan po mag-recover po muna, tama po ba, yung supply. So, ibig sabihin talaga, bababa po yung supply ng kung ano man pong isda ang hinahanap natin. Karen, hindi lang naman galunggong. Generally, talagang nagpipik na yung ating captured fisheries. Kaya yung attention talaga natin ngayon nasa aquaculture, especially rito sa bangus, sa tilapia, at saka sa iba pang aquaculture products natin. Because of the limitations, alam natin talagang
at some point talaga may hirapan na yung dagat natin. Alam mo, Asik, ang galunggong kasi talagang isda ng masa ay at kanya lang medyo mahal na rin, may kamahalan na rin ng presyo. Yes. Pero yung nga so ang dahilan, ang dahilan ng mag-aangkat ba tayo? Ano bang kaya gagawin natin sa galunggong? Kahit kasi yung sa pag-angkat natin, limitado rin nga yung pumapasok. Konti pa lang doon sa percentage ng import clearance yung pumasok. Dahil nahihirapan talaga mag-source din ng galunggong. Unlike doon sa mackerel, wala tayong problema. Ano yung mackerel? Yan yung tulingan, lumahan na ina-allow din natin kasama nitong galunggong. Pero yun naman, dalawang yan, halos kapantay na rin ng galunggong ang presyo hindi ba? Mas mura yung mackerel. Mas mura ang tulingan. Yung galunggong kasi ngayon, Henry, talagang mataas. Yung local, yun yung mataas. Ang mura ay 300. Ang pinakamahal na recorded sa ating mga pamilihan ay maabot hanggang 400. Yung prevailing natin ngayon ay hanggang last week 380. Last month nasa 300 lang yan. Imported, medyo mura-mura. 300 yung prevailing nitong imported na ganun. Pero mahal pa rin ng 300 pagka minimum or below minimum wage ka. Pero Asik, ano ang rekomendasyon ninyo? Dahil nga sa kumbaga ano po ang gusto ninyong i-communicate? Kulang sa supply ng galunggong, magtulingan na lang muna. Ano po ba yung alternatibo? Tama ka doon, Henry. Marami namang alternative kagaya nga nung mackerel. And of course yung ating local, yun ang gusto rin natin na ikonsumo ng ating mga kababayan, itong bangus, itong tilapia na relatively cheaper din kaysa rito sa mga galunggong. Sa ngayon talaga medyo mahal because of the limited supply. Tama. Tsaka alam mo kung matututo lang sila, Asik, ng pagsasaing ng tulingan, yung partner, alam mo yung 1 kilong tulingan ay kaya mong paabutin ng 2 linggo. Kasi kung sawa ka na sa sinaing, pwede mong gataan. Kung sawa ka na sa gata, pwede mong iprito. Maraming Pagsawa ka na sa prito, Asik, pwedeng isahog mo naman sa dinengding. Kumbaga natatransform siya, depende kung ano ang hinahanap mo na pinahanap ng iyong panlasa. Pero ang tanong ko, Asik, nabanggit nyo na nagko-concentrate na rin po kayo sa escabeche daw, sabi ng aming EP dito. Favorite niya, masarap din yon. Pero Asik Arnel de Mesa, sir, nabanggit nyo kanina yung pagde-develop at pagpapaigting po ng ating aquaculture. Marami po tayong mga freshwater fishes din po na pwedeng makatulong to mitigate kung ano man yung mga kakulangan dun sa mga supply ng isda na usually ay binibili po ng ating mga mamimili. Tama po ba? Ano po ba yung mga ginagawa nyo po para mapaigting pa po yung aquaculture po natin? Sa ngayon talaga marami tayong proyekto para sa aquaculture, especially yung pagtatayo natin ng mga legislated hatcheries. Marami na yan nakapalibot sa ating sa iba't ibang areas sa buong bansa para nga magawa natin focus na of course sa bangus, sa tilapia at sa iba pang species. Pati na rin yung medyo mamahalin na klaseng isda ay pinopromote na rin natin para lahat ng market segments ay magkaroon tayo available, hindi lang yung talagang medyo mura lang pangmasa. Pero of course, ang tinututukan ng DA talaga yung para sa ating mga mahirap na kababayan. Asik, kailan babalik ang sigla ng supply ng galunggong at papaano rin ninyo babantayan naman na baka kasi law of supply and demand dahil kukunti ang supply, medyo may mga ilang magtitinda pa rin ng galunggong pero presyong Angus beef naman ang presyo. Wow. O kaya naman wala nang galunggong, magtataas naman ng presyo yung mga nagtitinda kamo nga ng mackerel. Paano po rin nyo ito aaksyon ng mga ganito? Yung ating regular na ginagawa, Henry, of course, itong ating close fishing season, kung titingnan natin yung datos mula 2015 hanggang 2023, from 58%
tumaas up to 85% yung nauhuli na matured galunggong. Kaya malaki yung epekto nitong close fishing season para masigurado natin na tuloy-tuloy yung pag-harvest natin. And at the same time, of course, kailangan nating i-supplement ng importation, especially sa panahon na meron nga tayong close fishing season. So pero talaga po ba na essential na tayo po ay mag-import? Sabi niyo may mga alternative naman po na ibang species ng isda from the aquaculture industry. Pwede po ba or talagang necessary po na tayo ay mag-import? Dugtungan ko lang yung kay Karen pa, Asek. Hindi kaya tama si Karen, baka nga mas magandang wag na muna tayo mag-import para lumakas naman ang bentahan ng mga local producer natin ng mackerel and aquaculture fish. Hindi kaya mas maganda para tika mo na, wag na muna tayo mag-import ng galunggong, hayaan nating makapaglaro ng mabuti at kumita ng malaki yung mga nagtitinda ng tulingan, ng alumahan, ng tamban. Ano kaya sa tingin nyo, Asek? Tama yun, Henry. Patuloy natin pinapromote nga. Kagaya na nabanggit ko kanina yung ating mga locally produced fish species, kagaya ng tilapia, bangus at iba pa. Kaya yung pag-import kasi, dikta ng demand ng mga mamimili. Gusto ng galunggong. Kaya inahayaan pa rin na magkaroon ng importation. So kung mawawala o unti-unti na liliit yung demand for different species at pupunta sa iba, so yun ang i-allow. So ngayon kasi may demand pa, kaya pero lumiliit na rin naman yung not unlike before na napakalaki nung ina-allow na volume for importation, ngayon ay patuloy na lumiliit. Naalala ko pala, kayo dyan sa DA, meron kayong project dati, with all due respect sa ating kasalukuyang Day Secretary, but ito kasi una ko narinig kay Secretary Manny Piñol, yung basil, balik sigla sa ilog at lawa, yung ang mga ilog ay katuwang ninyo ang DNR and LGU nililinis, as namimigay kayo ng fingerlings, malaking bagay yun, Asik, hindi ba? Yes, tuloy-tuloy naman yan na programa ka, Henry, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan na nakapalibot dito sa ating mga primary, yung ating mga lawa, yung main river systems natin. Kanya lang yung mga ilog yung medyo nakakalungkot na rin, maraming nalaso na partner ng polusyon. Correct. Asik, siguro last on my part na lang po, dahil magpapasko na, marami po sa ating mga kababayan, syempre naghahanda na rin po sa pamamalengke para po sa kanilang Noche Buena and then Media Noche. Kumusta naman po ang supply po? Syempre medyo mabili po dyan, tama ba, Asik? Baboy, baka, manok, ayan, yung mga medyo may extra na budget dyan. Kumusta naman po ito, Asek? Doon sa ating mga karne na madalas inahanda ka rin ngayong darating na Kapaskuhan for both Noche Buena at Media Noche, ang magandang balita ay punong-puno yung ating mga cold storages ng mga karne at ito ay naihanda second quarter pa lang in preparation nga for huge demand itong fourth quarter. So yung presyo actually ay very stable for both locally produced at imported mga karne, sa manok, sa baboy at saka sa baka. So wala tayong nakikitang shortage and we expect until early next year ay maganda yung ating presyo. Yung sibuyas ba, tayo ba may enough supply? Mayroon lang mga nakararating sa atin na mataas ang presyo ng sibuyas ngayon, Asek. Ang na-report sa atin yung dapat ay yung presyo ng imported na sibuyas nasa 120 lamang, yun yung reasonable price. Kasi mura naman yung kuha sa abroad, kaya nag-issue na ng MSRP ang ating kalihim sa Sekico para sa pula at saka sa puting sibuyas. Pareho yan na 120 pesos per kilo dapat. So dapat hindi na tataas ang presyo nito sa mga palengke at sa mga grocery store? Yung kagaya ng nabanggit ni Sekico kanina sa Pulong Balitaan, kung meron silang nakita sa palengke na more than 120, wag nilang bilhin yun. At marami naman na nagtitinda ng 120 o mas mababa. Doon sila bumili para masigurado natin na ang bibili lang sa tamang presyo. Siguro baka meron din kayong pamamaraan para malaman in immediately yung mga nag-o-overprice. Saan ba kayo pwedeng ma-text na mabilisan? Nag-iikot naman kami
sa palengke, katuwag natin yung ating DTI at mga LGUs. At nagbigay na ng instruction actually ng talagang mas madalas pa na pag-ikot sa mga family. Alright, sige. So Asek, sinisiguro ninyo na ngayong Kapaskuhan, simula sa supply ng baboy, manok, baka, gulay, isda, lalo na yung mga panggisa natin, sibuyas, bawang, luya, sili, ay maganda ang presyo, walang stable ang supply. Stable ang supply. Yeah, stable ang supply, bagamat pag mas malapit tayong Pasko, ay magkakaroon yan normally ng mga konting pagtaas dahil sa daming bibili. Pero dahil maganda yung volume natin ng supply, hindi tayo magka-experience sa mga sudden surges sa presyo. At yung volume nga natin. Yes. Alright, sige. Salamat, Asek, ng marami po sa inyo for assuring our public. Thank you po, na Asek. stable ang price and supplies. Thank you. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Magandang gabi. Si Asek Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Kami naman ni Karen, partner, hindi naman kami maluho. Yung aking partner, saka si Wina, mga kasama namin dito, si Josa, sa Pasko siguro, padala nyo lang ito ng steak at saka, ano pa ba, yung mga never heard na masarap na pagkain? Pampasko, turkey is Thanksgiving di ba? Sa mga Amerikano. Oo. Salmon. Salmon yun. Silent L daw. Bakit nga salmon? Salmon ang pag-pronounce. Ano bang gusto mo na luto sa salmon? Baked cheesy salmon. Wow. Nakamahal-mahal sa restaurant. So hanggang tingin na lang ako. Ayaw mo ng saute anchovy with the tomato and with tomato and eggplant. If you say that para siyang vegetarian, stop talking to me. gusto ko ng karne. Masustansya to. You sauteed the onion with garlic and Chef Henry. And a little of sibuya and a little of tomato and put anchovies and then taray may anchovies siya. And then di ba yung anchovies maliliit na sardinas lang yun? And then moringa leaves. Ay, moringa, wow. Pang-pa-healthy talaga. O kaya naman sardinella with sibuyas and kamatis. Diba? Onions and tomatoes. Partner, yung sinasabi ko sa iyo, ginisang dilis lang 'yon. na may dahon ng malunggay. At saka yung sinasabi ko sa iyo, yung sardinella, ginisang sardinas lang 'yon, partner. Sardinella. Ikaw talaga. Di ba? Sir, sardinas na maanghang. Okay na kami, sabi ni Josa, ni Sofia at ni Wina. Di bale, sa palabunutan niyo nakakainin niyo. Hala, ayan tuloy. Alam niyo naman ako. Di ba? Sagot na ni Ambassador Kyle Bulyas ang inyong tanghalian. Alam mo ba kung bakit siya ay ambassador? Dahil siya ang MX3 Brand Ambassador. At eto na, ang ating MX3 Brand Ambassador. Nasaan ba siya, partner? Napakalayo. Nasa Binondo, lungsod ng Maynila. Ayan, nasa Norberto Street sila ngayon. Alright. Okay. Magandang gabi na po sa inyo dyan sa Norberto Street, Binondo, Manila. Hi, Kyle. Pasko Panalo promo hatid ng MX3 kasama si Kyle Brand Bulyas. Ambassador for MX3, Kyle Bulyas. Magandang gabi sa iyo, Kyle. Sino ang ating lucky winner ng ating MX3? Yan, magandang gabi, Miss Karen, Henry. Ayos ba yung bago mong alias ngayon, Brand Ambassador? Brand Ambassador naman, Miss Cheska, baka naman. Parang biro talaga si Henry. Pero ngayon nga tama ka, Miss Karen. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Norberto Street, dito sa Binondo, lungsod ng Maynila, at meron tayo isang naispatang winner na nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live, sa ating Deezer H News. Lalapit ako na si Kuya. Kuya, magandang gabi. Nasa live tayo sa Deezer H. Anong pangalan po natin? Michael po. Kuya Michael, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Minsan po, tumutulong dito sa tindahan, tapos madaling araw, nagigising. Ayan, sinong pinapakinggan mong announcer ng Deezer H?
Henry Uri po at saka si... Aba! Yung... Kita mo Aba, marunong Thank you, Sir Michael. Anthony Taberna. Salamat po Kuya Michael. Ano bang inyong, ano bang inyong itinitinda riyan? Ano bang paninda riyan? Ano daw ba paninda nyo sa inyong kantin? Mga mga ulam-ulam na ulam-ulam. Ay, masarap yan. Marunong po ba kayo, Sir Michael, magluto ng ulam? Hindi po. Tumutulong lang po sa kantin. Okay. Akala ko, chef na si Sir Michael. Di bale, dahil sa kayo tutulungan din kayo ng ating brand ambassador na si Kyle Bullias. Kyle, ano ba ang iyong pamasko kay Sir Michael? Ambassador Kyle? Miss Karen, Henry, magiging maaga at merry na agad ang Christmas ni Kuya dahil bibigyan natin siya ng 1,000 pesos. Yahoo! MX3, baliktad pala yung pinapakita ko. Ayan, 1,000 pesos kay Kuya. Congratulations. At bukod dyan, meron din siyang gift basket mula sa MX3 at saan? sa component ng DZR8. Wow. Maraming po salamat sa DZR8 at saka sa Christmas nila para sa akin. Ayun. Congratulations. Ang laman Kuya Michael niya ng MX3 gift pack mo ay may MX3 capsule, meron siyang MX3 coffee, napakasarap niyan. Sa madaling araw, pwede mong higup-higupin yan para may energy ka. And tama ba, Ambassador Kyle, may t-shirt ng MX3? Meron din, Miss Karen. Meron din t-shirt. Wow. Alright, okay, congratulations. Salamat Kuya Michael at Merry Christmas po sa inyo. Sana palagi kayong makinig sa DZRH. Thank you. Maraming po salamat sa DZRH. Thank you, Maraming salamat kay Michael. Kuya at sa ating mga nanonood ngayong hapon. Baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos dito sa DZRH Pasko Panalo Promo. Hatid pa rin yan ng MX3. Ito po si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Ulit. Gusto ko yung, ito po si Kyle Bullias. Ang inyong MX3 ambassador. Ang inyong MX3 brand ambassador. May ganun dapat, Kyle. Okay, take two. Ito po si Kyle Bullias, ang brand ambassador ng MX3. Dito ako believe. Sabi ko sa inyo Okay. Grabe. Thank you, Kyle. Salamat. Thank you, Kyle. Alam mo ba tayo'y napapakinggan sa radyo natin FM Nationwide with 100 stations. And of course, si Ate Cheska ay sumagot na tuwan-tuwa sa iyo, Kyle. Sabi niya, wait ka lang, Kyle. At dahil dyan, you will be there ambassador for the next 10 years. Ang habang panahon yan. Salamat, Kyle. Ingat ka. Kyle. Thank you. Si Kyle Bullias. Salamat ka, Henry, Miss Karen. Balik sa inyo. Thank you. At yan po ang ating DZRH Pasko Panalo promo. Hatid po sa inyo ng MX3. Ay, mga taga-radyo natin FM, yung aking mga dating kasamang DJs, lalo na yung mga nasa probinsya, yung mga ating mga tech, yung ating mga manager, yung ating mga volunteers, kumusta po kayo riyan? I miss you, actually. Wow. I miss you. Nalala niyo pa ba ako? Ito yung signature ko sa inyo I love you. Ayun na ba yan? Oo. Yun yung aking... Parang may multo. Parang may pag nahipan ko sila sa puno ng tengat na bulungan ko ng I love you. Ay, ano ba yun? Ay, nako. Sabi ko sa iyo, partner, yung mga taga-RN nalalaglagan ko Ang ano? Sinampay. 9 minutes after 6 o'clock. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado. Sa mahigit na 1,400 respondents. And accordingly, nakakuha ng 33.3% si Vice President Sara Duterte, 13.4% si Senator Rapi Tulfo, at si Vice President Leni Robredo ay 13%, habang si Senator Risa Ontiveros ay 2.4%, si Senator Bongo 4%, at Senator Padilla, Robin, and Grace po ay 3.3%. Doon sa sinasabi naman na kaugnay na survey, partner, only 1 in 5 Pinoys
satisfied with the Marcos administration despite ordering an investigation into corruption-tainted flood control projects. This is batay dito ito sa alat-halain naman ng Philippine Star. But anyway, sa mga nakakuha ng, of course, the Vice President, we're congratulating for garnering the 33.3%. Samantala, dumiretso na tayo sa mga report. Si Health Secretary Ted Herbosa muling inireklamo sa Ombudsman dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa ahensya. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Henry, naghain ng panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman ang grupo ng DOH concerned employees laban kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ngayong hapon. Ito'y dahil sa manoy talamak na korupsyon sa Department of Health. Laman ng reklamo ng mga empleyado ng DOH. Ang anilay pakikisalamuhan ni Secretary Herbosa sa isang kontraktor na may pending na milyong-milyong pisong halaga ng proyekto sa ahensya. Kalakip ng complaint sa affidavit. Ang mga ebidensyang magpapakita ng ilang beses daw na pagkakataong nakikipagpulong ang kalihim kasama ng mga opisyal ng malaking pharmaceutical corporation na aktibong kalahok sa mga ongoing procurement ng mga kagamitan ng DOH. Giit na mga empleyado, ang serye ng meeting na ito ng kalihim ay nangyayari habang nasa critical na proseso ng procurement evaluation ang mga sinasagawang bidding sa DOH. Bukod sa personal na pagkikipagpulong ng kalihim, kabilang din sa mga ebidensya ng mga complainant ang mga dokumento na magpapakita ng umano'y koneksyon ng kalihim sa dalawang pharma companies na laging nakakakuha ng kontrata sa DOH. Ito mga complainant, ang mga kilos na ito ni Secretary Herbosa ay nagtataglay ng elemento ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Dahil dito'y hinihiling ng concerned DOH employees sa Ombudsman na patawan na ng preventive suspension si Secretary Herbosa at tuluyang alisin sa pwesto kapag mapatunayang ito'y sangkot sa mga anomalya sa Department of Health. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, Senator Bongo sinaluduhan ang kabayanihan at sakripisyo ni Captain Jerome Hacuba ng Philippine Army. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Nagbalik tanaw si Senador Christopher Bongo sa sakripisyo at ipinamalas na kabayanihan ni Captain Jerome Hacuba ng Philippine Army. Siya ang opisyal ng Philippine Army na napulag matapos masabugan ng Improvised Explosive Device o IED sa isang clearing operation laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao noong 2016. Naging laman siya ng mga balita kamakailan matapos pigilin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Complete Disability Discharge o CDD dahil sa kanyang kapansanan at binigyan pa ng spot promotion bilang Army Major. Ayon kay Go, personal niyang nakaharap si Hacuba sa Armed Forces of the Philippines Medical Center noong August 2016. Muling pinasalamatan ng senador ang opisyal ng militar sa kanyang sakripisyo at malaki ang utang na loob sa kanya ng mga Pilipino. Si Hacuba ay nagtapos noon ng 6 na linggong kurso sa Non-Visual Desktop Access o NVDA matapos regaluhan ng laptop ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya din ay naging chairman ng Wounded Soldiers Agri-Cooperatives. Si Hacuba ay mananatili sa serbisyo sa kabila ng kanyang kapansanan at bibigyan ng trabaho ng Armed Forces of the Philippines na angkop sa kanyang kalagayan. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Thank you. Salamat, Raymond. Samantala, resignation daw ni dating DPWH Secretary Singson sa ICI setback sa ongoing na investigasyon sa flood control scam. RH number 12, Milky Regunan. Milky. May tuturing na setback sa isinasagawang investigasyon sa mga anomalya
sa flood control scam ang resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Reaksyon to ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Infracom. Ayon kay Ridon, kawalan sa ICI ang resignation ni Singson na may malawak na insider access, institutional memory at mga impormasyon sa loob ng ahensya. Sabi ni Ridon, dapat magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng katulad na kalibre at integridad ni Singson. Kabilang sa criteria ang infrastructure planning, budgeting at implementasyon na mga mandato ng ICI. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, PNP o Philippine National Police puspusan sa pagtugis kay Cassie Ong at iba pang akusado sa Porac Pogo. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Inatasan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group na paigtingin ang pagtugis kay Cassandra Leong at iba pang akusado sa human trafficking kaugnay ng Porac Pampanga Pogo Hub. Kasunod yan ang impormasyong isinapubliko ng Malacanang na nasa Pilipinas pa si Cassie na sinasabing representative ng ipinasarang establishmento ng Lucky South 99. Pero nilinaw ni Nartates na hindi lamang nakatuon kay Ong ang kanilang manhunt, lalo't kasama sa mga kapwa-akusado si Attorney Harry Roque na nasa ibang bansa. Higit 50 silang kinasuhan at ipinaaresto ng Angeles Pampanga RTC Branch 118 Kalaunan dahil sa koneksyon sa scam hub. Una nang humirip ng red notice sa Interpol Pilipinas nang mamataan sa Japan si Ong batay sa impormasyong ibinigay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pero hindi kinumpirma ni Nartates ang intel kung saan na nga ba talaga ang lead patungo sa akusado. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Angel. Samantala, higit 5 milyong halaga ng shabu na-discover daw sa isang bahay sa General Trias sa Cavite. Noche kakas, noche. Kuya Henry at Miss Kay, mahigit 5 milyong piso halaga ng shabu ang natagpuan sa isang bahay sa Bridgewood sa General Trias Home Subdivision sa Barangay Pasong Kawayan 2 sa General Trias City, Cavite. Sa investigasyon, kumakain ng hapunan ang may-ari ng bahay sa ground floor nang makarinig umano sila ng malakas na kalabog na nagmumula sa ikalawang palapag, partikular na sa master's bedroom. Napansin ang isang bagay na tila kulay itim na kahon sa bubong. May nakitang isang babae na nakaitim na damit na tinatayang nasa edad 20 anyos ang nagtatago sa labas sa pagitan ng dingding ng banyo at isang partisyon ng likurang firewall at humihingi ng tulong. Nang chikin ang laman, diskubre ang malakristal na sangkap na pinaghinala ang shabu. Tansya ng otoridad na sa 5,439,524 pesos ang halaga ng halos 800 grams ng umano'y shabu. Naka-eskapo naman ang drug suspect sa PDEA raid. Arit sa 27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, punta naman natin ang mga reports galing po sa ating mga probinsya. Unahin natin ang report ni Danny Kumilang, higit 211,000 pesos na halaga ng droga na kumpiska. 22 individual na sangkot sa iba't ibang paglabag, arestado sa Samal, Bataan. RH37, Danny Kumilang, ibalita mo yan, Danny. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya kontra kriminalidad at lahat ng uri ng illegal na aktibidad sa bayan ng Samal, Bataan, muling nagpakita ng mahigpit na pagpapatupad ng batas ang Samal Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Gary Lupian, Chief of Police. Ayon sa ulat ng Samal PNP, buwan ng November, umabot sa 31.14 gramo ng hininalang shabu ang nakumpiska sa kanilang operasyon na tinatayang may halagang 211,753 pesos. Bukod dito, matagumpay nilang naaresto ang 22 individual na sangkot din sa iba't ibang paglabag. Sa 5 operasyon na isinagawa laban sa illegal na droga, 6 ang naaresto. Habang sa 4 na operasyon laban sa illegal na sugal, 12 ang nadakip. Samantalang 4 na individual na may kinakarap na warrant of arrest ang tuluyang naaresto sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person. Patuloy na tiniyak ni Police Major Gary Lupian na magpapatuloy ang kanilang masisinang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan
sa buong bayan alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng PNP na sugpuin ang kriminalidad at protektahan ang komunidad ng Samal. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. Teka muna, batiin ko lang yung aking schoolmate, boardmate, ang aking kumparing general na ngayon, partner. Si General Teody Endonila. General Jody, magandang hapon sa iyo, General. Kumusta ka na? Miss you, pare. Love you, pare. Ew. Alam mo naman kami ni May pare. bromance. Hindi, alam mo, hindi, ito kasi yung ito kasi yung matalino kong ka-boardmate na pagka may kailangan na kumalaman sa lahat ng bagay sa tanong ko lang maraming sagot. Talaga? Matalino itong aming wow. General Jody Endonila, hi. Kumusta ka? Samantala, Heroes Welcome Ceremony sinagawa ng PRO1 para sa mga pulis na nagbantay sa naganap na trillion peso march na dinaluhan ng 7,000 katao ayon sa PNP. RH38, Freddy Pardo. Freddy. Namutawi ang ngiti at hindi na ikubling kagalakan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, nang salubungin ang ligtas na pagbabalik ng kanyang mga tauhan kamakalawa pagkatapos nilang isakatok para ng kanilang tungkulin sa katatapos na mapayapang trillion peso march sa Metro Manila. Kasama ang command group na si Colonel Fidel Junio ng Regional Mobile Group Battalion 1 Commander at iba pang mga tauhan, isinagawa nilang Heroes Welcome Ceremony para sa mga Civil Disturbance Management o CDM contingent na ginanap sa Pro 1 Auditorium Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian City, San Fernando, La Union. Isa-isang pinarangalan ng mga nagbabalik na mga tauhan dahil sa kanilang dedikasyon at profesionalismo sa pakikiisa sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang kilos protesta. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, crowd control skills ng PRO 11 pinalakas sa isinagawang Civil Disturbance Management Challenge o yung CDM sa Davao. Para sa mga detalye, balita mo yan from Action Radio Davao, June Suter. June? Nagsagawa ang Police Regional Office 11 na malawakang Civil Disturbance Management o CDM Challenge sa Camp Sergeant Kitin Merecido, Buhangin, Davao City kaninang umaga Miyerkules, Disyembre 3, 2025 bilang paghahanda ng kapulisan sa pagharap sa mga posibleng kaguluhan at malaking kilos protesta sa rehiyon. Lumahok sa simulation ang 7 contingents mula sa Regional Mobile Force Battalion 11, Davao City Police Office at 5 Police Provincial Offices ng Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao de Oro at Davao del Norte. Ang mga kalahok na pulis rin ang gumanap bilang realista upang masiguro na walang sibilyang malalantad sa panganib. Ayon kay PRO 11 Regional Director aktibidad bilang tugon sa direktiba ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na palakasin ang kasanayan ng mga pulis sa crowd control upang handa sila kung sakaling may kaguluhan. Tiniyak ng PRO 11 na walang armas na dinala sa drill at tanging mga pulis lamang ang lumahok upang matiyak ang kaligtasan at pagiging kontrolado ng aktibidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter. At ngayon, dumako na tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat. Paghahanap sa nawalang Malaysia Airlines Flight MH370. Waling arangkada ngayong buwan matapos ang higit sa isang dekada ba? Si Jackie Recio sa detalye. Jackie. Muling magkakaroon ng search operation sa bahagi ng Indian Ocean para sa nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370 ngayong buwan ng Desyembre matapos ang higit isang dekada. Patungo sana ng Beijing mula Kuala Lumpur ang isang Boeing 777 flight MH370 na may sakay na 227 pasahero at 12 crew nang bigla itong nawala sa kalagitnaan ng biyahe noong 2014. Kabi-kabilang search operations na ang unang isinagawa, ngunit hanggang sa ngayon, tanging parte ng pakpak ng eroplano lamang ang nakita. Nagkaroon muli ng paghahanap noong Abril, ngunit nagtagal lamang ito ng ilang linggo dahil sa masamang panahon. Matapos ang patuloy na panawagan ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga nawawalang pasahero ng flight sa pamahalaan ng Malaysia, pangungunahan na ng Ocean Infinity, isang exploration firm, ang paghahanap sa loob ng 55 araw. Ayon sa exploration firm, isasagawa ang paghahanap batay sa
sa napag-aralang pinakaposibleng pinagbagsakan ng eroplano, ngunit wala silang binigay na eksaktong lokasyon. At yun ang balita mula sa iba kayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. Samantala, sa balitang sports, National University balik finals matapos talunin ang Ateneo sa women's basketball ng UAAP Season 88. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Makakaharap ng University of Santo Tomas sa finals ng UAAP Season 88 Women's Basketball ang defending champions na National University. Yan ay matapos talunin ng Bulldogs ang Ateneo de Manila University Eagles sa score na 67-66. Nagawang lumamang ng Ateneo sa fourth quarter ng laro sa score na 65-57 kung saan mayroon na lamang less than 5 minutes sa oras. Pero dahil kinatin kay Abiab at Marga Villanueva, nagawa nilang habulin ng Ateneo para mag-tie sa score na all 66 kung saan ibinigay ni Angel Surada ang winning point para sa Bulldogs matapos magkaroon ng foul sa Ateneo side. Dahil dito, makakatapat nila sa finals ang UST na mayroong twice to beat advantage matapos namang masweep ang elimination round. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Thank you, Ambassador Kyle Bulyas. At eto na, mamimigay na po kami ng flood control project. Ay, wow. Si Wina naman ang in charge sa kontrata. Yes, Sapagkat si Joshua ay... Si Wina ang kontraktor. Kontraktor si Wina. Si Joshua kasi, pinatawag ng ICI. Independent Crush. Ano yung I? In love. Oh, wow. Maisingit lang, wala eh. Wala na akong ma-adlib eh. Ang pangit naman ng... Hindi daw creative. Maisingit nga. Oy, Senator Tolentino pala. Si Sen Tolentino pala nag-propose daw, partner, dati ng aquaculture ng Tamban. Okay. Na kasi yan ang sardinas natin. Ayaw nga. Anyari na doon. Oo. Partner, pagka... Hindi ka ba kumakain mahilig sa inihaw na isda? Kumakain naman ako ng isda. Ay, partner, pagka nakatikim ka ng inihaw na tamban. At tapos may pinigaan mo lang ng kalamansi. Ay, partner, sasabihin ko sa iyo. Simple lang eh, no? Makakalimutan mo ang iyong future biyanan. Eto na. Sino bang winner natin sa ating promo? Ay, wow. Mukhang long distance ito. Taga Sorsogon City siya. Aba! Grabe. Kababayan pala ni Lady Wina ito. Oo. At ang mukhang social. Tukayo ko ito. Oo. Social. Tingnan mo na ang apelyido. Henry Latosa ng Bacon, Sorsogon City. Bakon ba yan? Bakon. Bakon. Akala ko yun yung apelyido niya. Bacon, Sorsogon City pala. Si Mr. Henry Latosa. Tukayo! Magandang gabi po sa inyo dyan sa Sorsogon. Sa Bacon. Magandang gabi ho. Magandang gabi, Sir Henry. Gwapo ka, no? Magandang gabi ho. Gwapo ka kasi mga Henry, gwapo yan eh. Hindi naman yan lahat? Hindi lahat. Ambol si Sir Henry. Sabi tuloy ni Wina, sino kaya sa dalawang ito nagsisinungaling? Okay, ano po? lang. Limited edition lang daw. Tukayo, ano ang himpilan ng radyo na laging pinakikinggan ng mga taga Sorsogon? Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayun! Congratulations po. Nandyan po kayo ngayon sa Sorsogon, sir. Oo. Ay, wow. Alright. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa DZRH, Sir Henry. 500 pesos. Si Wina na po magpapadala sa inyo ng 25%. Ay, wow. Salamat po sa inyong lahat. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Ngayong araw nito ng Miyerkules, 13 buwan ng Disyembre taong 2025. Kami, ang inyong tagapagbalita. Bago tayo mag-extra, i-promote naman natin si Attorney Cam. Sige. Kasi ang topic niya sa Usapang Legal, meron bang additional tax kung ang lupa o lote ay nakatiwangwang lamang? Alamin sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Cheryl Adami Molina. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye!